Duterte. Bakit po natin yun ang pag-uusapan? Kasi po, ang Kongreso, simula nang natayo ang Quad Committee at ang Committee on Good Government and Public Accountability, parati na po nagagamit ang contempt powers. Ang Quad po ay nakaka-12 contempt powers na, samantalang ang Good Government and Public Accountability ay nakaka-5. Lahat po yan sa usapin ng Quad at sa usapin ng good government ay tungkol sa mga Duterte. Kitang-kita naman po na persecution ang ginagawa. Pero himayin po natin, may karapatan po ang Kongreso, House of Representatives or Senate, para gamitin ang contempt powers nila. Yung pong contempt powers ay naaayon sa ating saligang batas dahil gusto ng Kongreso na makuha nila ang katotohanan. Ang contempt powers po ay nanggagaling sa kanilang implementing rules and regulation sa saligang batas, at yung IRR nila, yung implementing rules and regulations nila, ay kailangan published. So pag hindi mo publish, may problema tayo. Pag paiba-iba yung amendments, kailangan rin po yung i-publish, no? So nakita natin nangyari, 12 Quad Committee meetings, 12 contempt citations. Sa tinatawag pong good government, nakaka-7 na hearing, 5 ang contempt citation. At nakikita po natin iba't ibang dahilan. Meron yung refusal na tanggapin ang summons na walang valid reason. Meron po yung refusal na mag-take ng oath, no? Lalong-lalo na kung kayo'y kinumbida as witness. Meron po yung refusal to answer a relevant question. Pero yung pong refusal, nababalutan po yan ng right ng isang individual not to use certain things to put that individual into question. Karapatan ng isang tao, meron rin contempt kung ayaw magsabit ng mga documents na sinabtina ng Kongreso. Meron po ngayon lumalabas yung disrespect, no? Towards a committee member or misbehavior during proceedings. At yung pong kalalaong baga, yung pang-anim, yung undue interference. Ano ba yung undue interference, no? Sa proceedings. Malaki pong lawak ng undue interference eh. Kay Attorney Lopez, sinight siya for undue interference kasi doon sa kabuuang testimonya niya ay parang hindi nakikisama. Kung titingnan po natin, si Attorney Lopez ay kinumbida bilang guest. Hindi po naka-attend dahil nagkaroon siya ng problema dahil ang kanyang member of the family ay nagkasakit at kailangan niyang pumunta sa Amerika. Yan po ay lahat pinaalam kay Chairman Chua. Okay? So nung umapir siya, siguro naman nakita natin lahat kung paano siya sumagot, kung paano niya ine-explain ang lahat. Saan po nagsimula? Nagsimula ang pagkaasar ng mga congressman doon sa prinisenta nilang sulat. Yung sulat po, ang date po noon ay 21 August 2024. Hindi po yun sulat. Yun ang sinusuppress ng Kongreso. Yun ay sulat sa Committee on Appropriations na sinasabi, hindi pa naman tapos ang aming audit proceedings. Kahit may notice of disallowance kami, patapusin muna natin bago natin isubmit yung mga bagay-bagay tungkol sa confidential fund. Uulitin po natin, no? Ang dami nagsasabi. Confidential nga ho eh. Ano ho ba ang confidential? Di ba ang confidential, pag sumulat ka ng isang liham at sinabi mong confidential, walang pwedeng magbukas nun. Ang pwedeng magbukas lang nun, yung sinulatan. Hindi mo pwedeng gamitin kasi privacy yun. Confidential fund, may nature po yan under the Joint Circular 2015-1 ng COA, DBM, GOCC, DND. Marami pong ahensya magkasama dyan. At doon sa Joint Circular na yun, pinag-usapan, ano ba ang difference ng confidential, civilian, at ano ang difference ng intelligence, uniform. So, kung titingnan nyo, ang genesis ng confidential fund, galing po yan sa contingency. Nagkaroon lamang po ng confidential noong 2015, yung issue yung joint circular. So, makikita po natin kay